Tumatakbo ang oras. Dalawang marupok na tigil putukan ang nakabitin sa isang hibla. Binutasan ng US ang isang bangka at sinamsamang barko ng Iran bago ang mahahalagang pag-uusap. May 10 araw lang ang Lebanon para pigilan ng Hezbollah at baka makamit ang kapayapaan. Ito ba ay isang marupok na landas tungo sa kapayapaan o bingit ng mas malawak na tunggalian? Sawa na ba si Trump? Ngayon, sinasabi niya sa mga taga-Iran, hindi nyo kami pwedeng i-blackmail. At ano ang ginawa niya? Talagang sinamsam niya ang isang barko na nagtangkang dumaan sa kipot ng Hormuz. Nagpakatuso sila gaya ng 47 taon na nilang ginagawa. Gusto nilang isara ulit ang kipot tulad ng dati. Hindi nila kami kayang i-blackmail. Sa loob ng 47 taon, nakalusot sila sa napakaraming krimen. Pero ngayon, hindi na. Emily, nasa bingit ba tayo ng panibagong digmaan? Sa totoo lang, iniisip ng Republikang Islamiko ngayon na lahat ng negosasyong ito ay isa na namang panlilinlang nina Trump at Netanyahu para magpadala ng mga tropang panlupa sa Iran. Sa tingin mo ba, yan ang mangyayari dito? Binibigyan lang ba talaga ni Trump ng sapat na oras ang mga tao para tanggapin ang kasunduan hanggat kaya niya? Sa tingin ko, sa puntong ito, ligtas ng isipin na ginagawa ni Trump ang lahat ng kanyang makakaya para maiwasan ang isang operasyong militar sa lupa. Ibig kong sabihin, mula sa pagtulak niya ng tigil putukan, sa simula pa lang, sa paraan ng ginawa niya at sa pagsubok na bumalik sa negosasyon. Sa tingin ko, plano niya ito para makakuha ng mas maraming legitimasyon sa loob ng bansa. Para saan, hindi ko alam. Sa tingin ko, naniniwala siya na pwedeng magkasundo at yun mismo ay problematiko. Pero sa kabilang banda, maganda rin dahil sa tingin ko, hindi siya papayag sa bagay na hindi mataas ang hinihini mula sa Republikang Islamiko. Pero kahit ganon, ibig kong sabihin, hindi ko iniisip na katanggap-tanggap ang kahit anong uri ng kasunduan. Hindi ko iniisip na yon ang solusyon, lalo na hindi sa pangmatagalan. Maari ipagpaliban mo ang isang bagay kahit dekada. Pero sa huli, alam mong hindi na babago ang likas na ugali. Hindi talaga, pero mukhang sinusubukan nilang alamin o ilahad yon. At marahil mabuti ito sa pangmatagalan sa pagpapabagsak ng rehimen dahil na yon ay nahati na ito sa dalawa. Ito yung mga tinatawag na moderates, na alam naman nating dalawa na hindi talaga moderates, Pakistan at yung mas political na panig at ang IRGC na namumuno dito. Isang lalaki na mukhang wala ng isang paa at may kapansanan sa mukha. Anak ng Ayatollah, yung bagong lalaki, Mustafa Khomeini. Sa tingin mo ba talagang nahati na ito sa dalawa? Kung totoo man, mabuti na rin dahil ibig sabihin, babagsak din sila sa huli. Tama. Sa tingin ko, hindi ito magiging mabilis. Sa tingin ko, kung sino man ang nag-isip na ito ay isang mabilis ang gawain lang o isang malaking kampanya na bubumbahin natin sila ng todo at tapos na agad sila, nagkakamali sila. Binubuwag mo ang isang napakaayos, napakahusay na makina, may doble kahulugan, hindi sinasadya, isang napakahusay na makina na may hangaring pumatay, may banta ng kamatayan. Alam nila ang ginagawa nila. May nakahanda na sila, alam mo yan, kapag bumagsak ito, may susunod agad na papalit. Ang pagbagsak ng ganitong halimaw ay parang si Goliath. Hindi sapat ang isang bato lang at tingin ko, matagal pa bago mangyari. Sana talaga gawin ni Trump ang kailangan niyang gawin, kahit anong paraan pa yan. Sa tingin ko, handa siyang pumirma kung lalapit sila at susuko. Kung hindi naman, handa siyang makipaglaban. At sa tingin ko, ganoon mo talaga siya dapat harapin. At sa tingin ko, totoo talagang sinasabi niya dahil ipinakita niya na seryoso siya mula pa noon. Pero alam mo, sinabi lang niya, si Atarit Shmuel, na bumalik dahil hiniling ng marami. Si Atarit ay isang internasyonal na tagapagtaguyod ng karapatan ng mga katutubo. Atarit, alam mo, ikaw ay talagang kasali sa iba't ibang mga minoryang grupo sa paligid ng Iran. Naririnig mo naman sila, dati mo na silang nakatrabaho. Sa tingin mo ba handa na ang mga tao sa Iran sa kanilang makulay na pagkakaiba-iba na mag-armas at bawiin ang bansa? O masyado pa bang maaga para dito? Sa tingin ko, tiyak na may ilang bahagi ng lipunang Iranian na sabik ng sumabak sa laban at pabagsakin ng IRGC. Mula sa aking pananaw, malinaw na ang karamihan sa mga Iranian ay talagang tutol sa IRGC at sa Republikang Islamiko ng Iran sa pangkalahatan.
Matagal na nilang gustong pabagsakin ang mga ito, halos 50 taon na, at marami sa kanila ang aktibong lumalaban. Kung titingnan mo ang mga rehiyong Kurdish, ang Kurdish National Army ay aktibo na nakikipaglaban sa IRGC mula pa noong simula nito. At naniniwala talaga ako na handa na ang mga tao sa Iran at ipinakita na nila yon. Alam mo, sa ngayon, wala pa talaga tayong eksaktong bilang at hindi pa natin malalaman ang mga numero hanggat hindi humuhupa ang lahat at magkaroon ng isang independenteng investigasyon na titingin at aalamin kung ano talaga ang nangyari. Tinatayan 30 hanggang 100,000 katao ang namatay noong Enero pa lang at hindi ito malilimutan ng mga tao sa Iran. Hindi sila basta mapapatuloy. Hindi sila magiging parang, alam mo yon, parang pinatay ang buong pamilya ko. Sige, hayaan na lang natin na mangyari ito ulit. Galit sila at handa na sila sa pagbabago. Ang problema, hindi sila armado, di ba? Hindi lang IRGC, Basij at mga milisya sa Iran ang kinakalaban nila. Pati mga dayuhang Islamistang milisya ay ipinasok na rin. Tama. At ang mga tao, isa ito sa mga bagay na talagang nakakainis para sa akin kapag sinasabi ng mga tao sa kanluran na hindi tayo dapat makialam. May panghihimasok na mula sa labas. Nandyan na yon. Tama. At ito ay laban sa mga mamamayang Iranian. Ang gusto ng mga mamamayang Iranian ay ang pagbagsak ng IRGC at ang pantatatag ng isang demokratikong sistema. At napakakalinaw sa kanila kung ano ang gusto nila, kung sino ang gusto nila, at kung paano nila gustong mangyari ito. At sa tingin ko, sina Trump at Israel ay may natatanging posisyon para makatulong na mangyari iyon. At ang mga mamamayang Iranian ay tahasang sumusuporta at lubos na nagpapasalamat para doon. Naniniwala akong panahon na at may pag-asa tayong pabagsakin sila. Kailangan natin itong gawin, pero hindi ko iniisip na kaya nating patayin ito. Walang paraan, hindi mo sila pwedeng hayaang manatili sa pwesto. Sa tingin ko, alam din niya ng mga bansa sa gulpo. At sa tingin ko, ang nagawa ni Trump na para sa akin ay matalino, ay bago ang digmaang ito, laging nasa panig ng IRGC ang oras. Patuloy silang nagtutulak kasabay ng tagumpay ng mga Amerikanong presidente. O alam mo, mag-usap pa tayo ng mag-usap at mag-usap pa ulit. Tapos mag-usap pa ulit hanggang makarating tayo sa puntong yon. At mag-usap pa ulit hanggang sa threshold. At parang pinaglaruan nila ang oras. At sa tingin ko, ang nagbago ngayon ay hindi na panig sa kanilang oras dahil nalulugi sila araw-araw dahil sa pagsasara ng kipot ng Hormuz na siyang lifeline nila sa pera at pondo. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, ang ekonomiya nila ay nakasalalay sa pag-export ng enerhiya. At kung isinasara ng mga Amerikano ang pag-export nila ng enerhiya, wala na silang pera. Kung wala silang pera, hindi nila kayang bayaran ang mga mandirigma nila. Kung hindi nila kayang bayaran ang mga mandirigma nila, ganito na talaga ang sitwasyon nila. Hindi nila nabayaran ng IRGC nung nakaraang buwan, kaya hindi ko... Sa tingin mo ba, yon talaga ang pasensyang kailangan natin taglain kahit gaano na tayo kapagod sa lahat ng ito? Diyos ko, alam ng Diyos na mas pagod ang mga Iranian kaysa sa atin. Sa tingin mo ba, ganito na laro ngayon? Parang nilalaro lang ni Trump sila, gaya ng dati nilang ginagawa sa kasaysayan? Higit pa sa paglalaro ang ginagawa niya. Sa tingin ko, ipinapakita niya ng nakasanayan, ang status quo at ang mga namumuno at yung mga, alam mo na, namumuno sa kipot at sa mga yaman ay hindi naman kailangang sila pa rin ang mamuno. Pakiramdam ko, binabaliktad lang niya ang mga piyesa ng chess o ng dama o kahit anong laro ang gusto mo. Kasi sa totoo lang, palaging inaya ng lahat na sila ang gumawa ng mga patakaran. At sinasabi ni Trump, alam mo, hindi naman natin kailangang laruin ang larong ito. Hindi kailangan ng mga ito. Hindi ako sigurado kung sang-ayon ako. Sa tingin ko, marami sa ginawa ni Trump nitong mga linggo ay may problema. Kahit may estratehiya sa likod nito, sobra ang mga sinabi niya at paraan ng pagsasalita kumpara sa kailangan para sa ganung estratehiya. Malakay ang naging masamang epekto nito sa ilang taong kailangan niyang hikayatin. At sa tingin ko, medyo naging problema talaga ito. Sana mali ako at matuwa ako kung mali nga ako. Matutuwa ako kung mapapatunay ang mali ako sa lahat ng paraan. Babawiin ko ang mga sinabi ko at hihingi ako ng paumanhin. Sa tingin ko, naging irresponsable siya sa paghawak at pagsalita ng mga plano niya na nakaapekto sa kakayahan niyang ipatupad ang mga kailangan sa militar. Hindi ako naniniwalang hindi nakaapekto iyon sa pagtulak ng pansamantalang tigil putukan. Kabaliwan ang paggamit ng WICA na parang lehitimong kinatawan ng mga Iranian ang rehimen at dapat kausapin sa negosasyon.
ang mga pahayag na nagkaroon na ng pagbabago ng rehimen. Sina, ibig kong sabihin, ito ay talagang Nakakainsulto ito sa mga taong kadaranas lang ng malawakang pagpatay ng rehimen na patuloy pa rin kumapatay sa kanila. Pero sa tingin ko, si Trump, ewan ko mula sa pananaw ko, madalas magsalita ng kung ano-anong kabaliwan si Trump. Nagpo-post siya ng mga nakakabaliw na bagay. Umaasa ako na may pipigil sa kanya bago siya magpatuloy sa mga wala sa wisyo na post. Hindi ito tungkol sa Lebanon. Huwag natin itong ipilit sa pamamagitan ng tigil putukan. Hindi naman tayo ika-51 na estado. Dapat kapwa kapakipakinabang ang relasyong ito at ganun nga. Pero kapag ang presidente ng Estados Unidos ay nagsabi na parang bawal ito sa Israel una sa lahat, giyera ninyo ito, okay? Hindi kayo ang nakikipaglaban para sa Israel. Ang IDF at mga sundalo sa Lebanon ang lumalaban para sa Estados Unidos. Daan-daang Amerikanong sundalo ang napatay ng Hezbollah. Kaya sa paraan ng pagsagot ni Pangulong Trump, sa tingin ko ay problema talaga yon. Lalo na para sa mga residente sa Hilaga, nakakagalit. Nakakagalit na makikipagkasundo tayo sa Hezbollah. pagkatapos maging alternatibo, kinabukasan naramdaman kong pabago-bago si Trump. Sumunod na araw, isinulat niya na walang naging kasing galing na kapartner tulad ng Israel. Kaya malinaw na may nagsabi sa kanya, pakinggan mo dude, parang hindi ito tama. Sa palagay ko, may malaking pagkakaiba. Maraming taga-kanluran ang hindi nakakaunawa na iba ang paraan natin ng pagpapakilala sa kanila at sa mga taong bukas sa diplomasya, sa mga kasunduang pangkapayapaan at sa negosasyon. Mga demokrasya. Pati ang paraan ng ating pagpapakilala at ng kanluran sa mga bansang Islamista at diktadura. Dahil ang totoo kung ano ang tingin ng mga Amerikano na lubos na baliw at wala sa sarili, para sa mga bansang Arabo at Islamista, ito ay isang taong kanilang nirerespeto. Si Trump yun, alam ko kung paano sila kausapin. Tama, ganyan talaga siya mula noon. At siya ay Alam mo, siya yung tipo ng caricature. Taong labis na iginagalang at pinapahalagahan ng iba. isang babaero. Isang mayabang na lalaki na bigla na lang sumusulpot, gumagawa at nagsasabi ng gusto niya at walang pumipigil o kumukontrol sa kanya. Iyan ang tipo ng taong gusto nila. Ganito rin ang mga leader na nakasanayan nila. Palagi kong napapansin na may kakulangan sa pag-unawa, lalo na sa kanluran. Alam mo, kahit pamilya ko, kinausap ko, pero hindi nila maintindihan, nagtatanong sila bakit niya gagawin yon. Naalala mo ba yung video na pinost niya tungkol sa balak niya sa Gaza kasama ang mga balbasaradong belly dancer? Hindi, nung gagawa siya ng parang paralog. Oo, tama. Lahat ng Amerikano na kilala ko ay nagtatanong kung anong nangyayari. Ako naman, nagtatrabaho kasama ang iba't ibang tribo sa gitnang silangan at nasabi ko, ang galing nito. Ang galing nito kasi pinapakita niyang tatapakan at babaliktarin niya lahat ng mahalaga sa kanila. Ganun din ang tingin nila at handa silang makipagkompromiso sa kanya. Ngayon, dapat nating maintindihan na hindi talaga interesado ang mga bansang ito sa negosasyon, diplomasya o pagtupad sa kanilang mga kasunduan. Kaya sa tingin ko, tama lang na hindi siya matatag at hindi mapagkakatiwalaan. Ayun nga, ginagawa niya sa kanila ang ginagawa ng Republikang Islamiko sa kanluran. 2 linggo ko na itong sinasabi, pero pag-usapan na lang natin ang practical na bagay. Dapat bumalik na sila sa Islamabad. Kailan nga ba? Bukas na ang pagtatapos ng tigil putukan. Martes? Martes ang pagtatapos ng tigil putukan. Naku, Sinabi ng Republikang Islamiko na hindi sila dadalo, kaya hindi natin alam. alam mo, Nagbabago ito kada oras. sabi nila, walang palabas. Samantala, Ang bansa ay pinamumunuan ng mga awkward na bansa. kinuha nila ang barkong ito. Kinuha nila ang barkong ito na pag-aari ng Islamic Republic at bahagi ng pagtatangka nitong mag-export ng langis. At binutasan nila ang barko na nakakainteres at mukhang napakalaki ng barko. Halos kasing laki ito ng isa sa malalaking American carrier na nasa rehiyon. Kaya ang buong bagay na ito, alam mo ba kung ano ang talagang istorbo sa akin? Ang pagbibigay ng lehitimasyon sa Pakistan. Diyos ko naman, hindi tapat ang Pakistan. Sinabi ko ito sa isang Indian na TV channel at kinuha ito at yung AI kung anuman. May AI video na pinalalabas na ako ang nagsasalita tungkol sa Pakistan kahit hindi ko naman sinabi yon. Halata rin na nilagyan nila ako ng Pakistani accent. Gusto ko yun. Anong sinabi mo? Panoorin mo to. Sa ngayon, si Israel ay galit pa rin sa isang tao lang. Hepe ng militar ng Pakistan si Asim Munir.
Siya ang sumusubok na mapahanga si Trump at ilayo ito sa Israel. Sinusubukan niyang gawing Mag-isa ang Israel sa digmaang ito. Sa madaling salita, sinabi ko lang na bago ibinigay sa Pakistan ang tungkulin bilang tagapamagitan, bakit Pakistan kung may sarili silang problema sa mga jihadi at baka sinusubukan lang nilang magmukhang may papel sa digmaang ito? Kaya marami silang maaring mawala. Sa palagay ko, kung susuriin ang mas malawak na geopolitical na sitwasyon, kakampi ng Pakistan ang marami sa parehong mga kapangyarihang Islamista at mas sangkot at mas malaki ang puhunan nila sa nangyayari rito kaysa sa atin. Iyon ang punto ko. At lalo na ngayon na may bagong uri ng alyansa sa pagitan ng India at Israel at dumalo pa rito si Modi, marami talagang nangyayari ngayon. Nasa panganib ang Pakistan. Kaya talagang parang nagpapanik at kung ano-ano na ang ginagawa ng Pakistan para subukang maging mahalaga at mabuhay. Sinabi ko lang sa panayam ang pahayag ko, pero kinuha nila ito at pinalabas nilang may sinabi ako tungkol sa isang Pakistani general na hindi ko kilala at sinabing iniinsulto ko raw siya sa AI video na ito. Pinakagusto ko, binigyan nila ako ng Pakistani accent. Natutuwa ako para sa inyo riyan. Kaya kung gagamit kayo ng AI, gawin niyong tama. Maraming magagandang tools dyan. Bigyan niyo kaming lahat ng Pakistani accent. Lahat kami, lahat o wala. Gusto kong talakayin yung sinabi mo tungkol kay Trump na nag-uutos kung anong gagawin sa Lebanon. Dahil lang din nakita ko kasabay noon si Kamala Harris, pati na rin ang iba pang mga kilalang tao na nagsasabing si Bibi ang nagtulak kay Trump sa digmaang ito. Pumasok siya sa isang digmaan, hinila siya ni Bibi Netanyahu papasok dito. Linawin natin yan. Pumasok sa isang digmaan na ayaw ng mga Amerikano. Nilalagay sa panganib ang mga Amerikanong tauhan ng militar. Si Kamala Harris at iba pang mga kilalang tao, sa tingin ko, sinusubukan kong alalahanin kung sino yon. Jake Sullivan. Maraming iginagalang na tao sa gobyerno, hindi lang si Candace Owens, okay? Sinasabi nila, alam mo, matagal nang sinusubukan ni Bibi na gawin ito. Ilang dekada na niyang sinusubukan kumbinsihin ang mga presidente na gawin ito. Kaya parang iniisip ko, hindi ko sinasabing tama ito. Ang sinasabi ko lang, iniisip ko kung yun ang naging sagot niya dito, na parang, alam mo, hindi niya ako pinipilit na gawin ang kahit ano. Panurin mo, kaya kong pilitin siyang gumawa ng isang bagay. Hindi ko magagawa yon sa pamamagitan ng pag-insulto sa isang kakampi na parang. Siyempre, sa tingin ko, sigurado ako, alam mo, kilala ko si Trump, ako. Bahagi talaga yan ng dahilan. Gusto lang niyang ipakita na siya ang boss. Wala akong tiwala na may ginawa siyang di niya gusto. Maging totoo tayo, si Trump yan. Lahat ng ginagawa niya, gusto niya talaga. Hindi siya nabibigyan ng sapat na kredito sa matagal na niyang pagtalakay sa banta ng Republikang Islamiko bago pa siya naging presidente. Ito ay isang bagay na palagi niyang pinag-uusapan. Bigyan natin siya ng kredito kung alam niya mula sa intelligence na ang mga grupong ito ay magpayayaman ng uranium at gagawa ng missile na ipapadala sa Europa at silang ang baybayin ng Amerika na talagang mangyayari iyon. Hindi ko maintindihan bakit hindi iniisip ng iba. Pero ang tanong ay, ano mangyayari kung mag-uusap sa Islamabad kung magaganap ito? Ang pagbutas sa barko sa pamamagitan ng pagsabog, sa tingin ko ay matalino ito. At kung ang susunod na estratehiya at iyan ang pinag-uusapan ng mga tao ay ang pagkuha sa isla ng Kaga na siyang pangunahing pinagkukunan ng pag-export ng enerhiya. Lumipat naman tayo sa Hilaga, sa Lebanon at alamin ang sitwasyon doon dahil may tigil putukan din. Ano ang maaring mangyari? Sa tingin mo kaya ni Yosef Aoun alisin ang Hezbollah? Gusto ba niya talagang gawin ito? Panuurin mo ito. Nung pinag-usapan natin ang negosasyon, may ilang tao na nagsabi, bakit hindi natin subukan ang diplomasya, imbes na kung ano paman. Tabag. Mayroon tayong higit sa 1,000 at 400 martir. Higit sa 4,000 sugatan, libu-libong mga bahay ang nawasak. Higit sa 1,000,000, 200,000 refugee ang namumuhay sa matinding kahirapan. Ano ang mas mabuti? Makikipag-usap ba tayo o makikipagdigma? Hindi, wasak na ang Gaza. Mahigit 70,000 hanggang 80,000 katao ang napatay. Sa huli, naupo sila at nag-usap. Kaya bakit tayo ngayon nakaupo at nakikipag-usap? Para mapatigil ang mga krimeng ito at mapatigil ang paghihirap ng mga tao sa Lebanon. Tinatangkan niyang bigyang katwiran kung bakit siya dapat makipagnegosasyon sa Israel.
Sa tingin ko, pinakamagandang dahilan ay baka makinabang ang bansa mo. Ibig kong sabihin, posible ba ito o naglalaro lang tayo? Sa tingin ko, malinaw ito sa video, parang sitwasyon ng pagkakabihag. Mukhang wala talagang ibang magagawa yung lalaki, kundi sumunod sa utos ng Hezbollah dahil halatang takot sila at walang sapat na kontrol. Wala silang sapat na kontrol para alisan ang armas at buwagin ang Hezbollah, kahit sa timub ng Latani, ayon sa batas internasyonal. Hindi nila kaya. Kahit gusto niya, hindi niya madagawa. Sa huli, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan at makipag-usap sa Israel para magtulungan. Sige, pero kung pumunta sila, ayan, nakikipag-usap na sila sa Israel. At alam mo, nagsalita si Yechir Leiter, ang ambasador ng Israel, sa press nang tanungin siya kung bakit kasali ang mga Pranses. Gusto naming ilayo sila rito dahil impluensya lang ang gusto nila. Tama siya, 100%. Pero ang tanong, paano kung sabihin nilang pipirma sila ng normalisasyon at sasali sa Ibrahim Court? Sa mismong lugar kung saan napatay ang 2 sundalong Israeli, 2 araw na ang nakalipas dahil sa bomba sa tabi ng kalsada. Anong magbabago? Ano ang magbabago? Kailangan nating makipaglaban sa digmaan laban sa hukbong sandatahan ng labanan. Kasama sila. Yun ba ang ibig mong sabihin? Hindi. Kasama sila. At ang Hezbollah, pareho lang din ang interes. Pareho lang ang mga interes natin. At alam mo ba kung kaninong interes din ang pareho, ironically? Siguro, Syria. Halos lahat ng grupo dito ay kasama. Interesante talaga dahil galing mismo sa aktual na karanasan sa lugar. Sa pananaw ng karaniwang tao sa social media at DM ko, parang napakalaking agos ng pagmamahal, suporta at pagkakaisa mula sa mga taga-Lebanon, mula sa mga taga-Syria, mula sa mga taga-Iran, syempre, pero pati na rin mga Iraqi. At syempre, mga Indian, isa sa mga pinakakamanghamanghang bagay tungkol sa buong sitwasyong ito ay nasasaksihan natin sa totoong oras kung paano nagbabago ng malaki ang mga geopolitical na alyansa. At mayroong bagong-bagong alyansa na nabubuo sa pagitan ng, alam mo na, tulad ng India, Israel, Estados Unidos at ngayon sa mga nangyayari. At lahat ito ay magkakaugnay. Pati Gulf Cup, pati Latin America, Venezuela, at mga kaganapan sa Cuba, lahat makakaugnay at sabay-sabay nangyayari. Nakikita natin ang tumitibay na pagkakaisa ng mga tao. At sa tingin ko, bukod sa padiging isang bagay na nakakapampasaya, ito ay talagang isang pagkilos patungo sa mas malaking bagay sa militar at geopolitika sa hinaharap. May pag-asa ako. Malaki ang pag-asa ko tungkol dyan. Sigurado akong kapag natapos ang digmaang ito, na Diyos lang ang nakakaalam kung kailan, hindi pa natin nakikita ang wakas nito na yon. Pagdating natin doon, naniniwala akong may pagbabago sa seguridad at depensa. Hindi ko nakikita kung paano magiging positibo o tutulong si Trump sa NATO. Nawala na rin sa atin ang Europa. Tila kanlurang Europa na lang ito ngayon. Nagpakamatay na ang Europa, ha? Oo, linawin natin. Hindi ko maintindihan paano pa makakaupo si Trump sa NATO summit nang hindi sinasabi. Sinabi na niya na wala kayong silbi, paper tiger lang kayo. Naniniwala talaga ako na sa dulo ng bahagari na ito ay may bagong kasunduan sa depensa kasama ang mga bansa sa Gulpo, gaya ng mga Sunni moderate na bansa at marahil India. May kasunduan na tayo sa IMEC Corridor, ibig sabihin India-Middle East Corridor, na magdadala ng produkto mula India, dadaan sa Middle East, papuntang Europa, daraan sa silangang Europa. Hindi ko maintindihan kung paano hindi magbabago ang mundo matapos ang digmaang ito. At kung maiisip mo ang isang malayang Iran, isang alyansa sa pagitan ng isang malayang Iran at Sina, Israel, Estados Unidos, at posibleng malayang Venezuela at Cuba. Iyan ang halos lahat ng yaman, langis at ginto, lalo na sa buong mundo. Totoo ito, binabagsak nito ang Sina. Iyon ang sinasabi ko. Wala ang magagawa ang Red-Green Alliance dito. Matalino ang politika nila. Ang komunismo ay kulto ng kamatayan. Oo, pero alam mo, tungkol lang ito sa Islamismo ng mga tao. Pasensya na. Islamismo. Pero kung susuriin, tungkol talaga ito sa China, di ba? At bilang superpower, ang pagpapanatili ng katayuan bilang superpower na nasa panig ng Amerika. Binibiling Amerika ang mga isla sa Pasipiko. Iniimpluwensyahan ng kabataan ng 100%.
Tungkol ito sa Taiwan, paggawa ng chips, at pagpunta ni Trump kasama si Chai sa susunod na 1 o 2 buwan. Parang hinahati nila na parang bibigyan kita nito, bibigyan mo ako niyan, huwag mo akong pigilan dito. Ganito ko ito nakikita, pero oportunidad ito. Oportunidad ito para pabagsakin ang mga Islamistang gustong sirain ang mundo. Tingnan natin ang mangyayari. Kung maglalaan tayo ng ilang minuto para pag-usapan ang sitwasyon sa Gaza at ang maaaring mangyari matapos ang tigil putukan kasama ang mga Islamista na nandoon pa rin. Isang kwento na hindi nailathala sa mainstream media. At bakit nga ba? Ay ang kwento ng mga kawawang biyuda sa Gaza na inaabuso at ginagahasa ng Hamas. Panurin ito. May mga krimen kapag inaabuso ang mga babae, tama? Sinasabi ko sa'yo, imposibleng mangyari yon. Niloloko niya at kinakawawa ang mga babae. Pinapalalas niya na parang tinapay at asukal siya. Sinasabi ko sa iyo, halika dito, may pagpapaalis para kay At na kumakatawan sa isang Islamikong organisasyon. Isang pampulitikang organisasyon ito. Ako ay organisador sa politika. Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng ganito karami. At ang mga babae na walang karanasan sa ganitong buhay, ang ibig ko sabihin, sila ay maiiwan o maihihiwalay. Meron akong 4 na anak. Sabi niya, wow, hiwalay na sila. Mashallah, ang ganda mo pa at hiwalay na sila. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, tutulungan kita at palagi akong narito. Ibigay mo ang numero mo at ayos na ako. Tinuring ko siyang parang ama. Siya ang aking ama. Gusto niyang tulungan ako sa ganitong sitwasyon. Siyempre, may mabubuting tao at may masasama rin. Sinabi niya, gusto ko magbukas ng loob sa kanya. Nasaan ang tinatawag na mga feminista at ang Blue Hair Brigade kapag kailangan mo sila? Nasa bangka sila, di ba? Yes. Anong nangyayari sa bangka? Sila ang flotila ng mga sexual na mandaragit sa bangka. Diyos ko. Oo. Kaya naman mukhang may ilan sa kanila na una sa lahat, may mga tao nang naiinis kasi natakaroon sila ng landian sa bangkang ito. Siguro yung taga-locate. Yung iba sa kanila, bago o pagkatapos bumalik mula sa adventure nila sa Cuba. Pagkatapos na, oo. Saan galing lahat ng bangka na yan? At ang dami nilang ekspedisyon, ang daming pera kasi Iran ang pinagtutuunan nila. Nasaan na ang flotila ni Greta papuntang kipot ng Hormuz? Wala silang pakialam. Gusto ko sanang makita silang makipagtulungan sa Iran. Greta, kung gusto mong makatulong, magdala ka ng maliit na flotilla sa kipot ng Hormuz. Doon pa ako bibili ng tiket. Diyos ko. Iniisip ko pa rin na dapat silang papasukin sa Gaza, pero nagtatrabaho sila para sa Republikang Islamiko, nakikipag-partner at malamang pinopondohan. Sigurado akong ganoon na. At siguro ito lang ang kailangan natin, na tuluyang matuyo ang mga balon ng pondo. Ano kaya ang mangyayari sa lahat ng mga proxy na ito? Ano kaya ang mangyayari sa Hamas kapag wala na ang pera mula sa Republikang Islamiko, pati Qatar? Well, ibig kong sabihin, maharing Qatar, maharing iba pang mga grupo na may interes na itulak yon, pero tiyak na magbabago talaga ang laro. Binabago nito kung ano ang dapat mong makita ngayon para sa lahat ng mga teroristang proxy gaya ng Houthi at mga proxy sa Iraq at Syria na kahit lumiit ay umiiral pa rin. Sa Lebanon, kasamang Hezbollah, Islamic Jihad, lahat sila. Kahit matapos ang digmaan at tayo ang manalo, kanluran pa rin ang panalo. Lahat ng paglusot at pagkalito ng isipan ay nasa kanluran. Nandiyan pa rin. Diyos ko, oo. Tama. Pero ironically, baka nandyan pa rin kahit matapos nating pabagsakin ang Republika. Yan ang irony. Mananatili ito sa Europa. Siguro sa Amerika kaya nilang linisin ng kaunti, pero hindi sa akademya. Dapat nilang linisin ang akademya at news media. Yan ang totoong digmaan dito. Ibig kong sabihin, may digmaang militar tayo. Pero sa tingin ko, karamihan ng mga taong nakikibahagi sa digmaang militar na ito ay naiintindihan na wala silang laban sa alyansa ng Israel at ng kanluran. Kaya pinili nilang ang oras at lakas sa digmaan ng persepsyon, isang psikolohikal na labanan. At ang mga Amerikano mismo ay walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam kung ano ang kanilang kinakaharap. Totoong nagtitiwala sila sa kanilang balita.
Hindi nila alam na parehong ang left-wing at right-wing na balita, social media, mga sikat, akademya, at maging ang paborito nilang podcaster ay pagmamayari na ng iisang grupo. Napanood ko ang video kung saan sina Ana Casparian at Nick Fuentes ay nagsasabi ng parehong bagay dahil inuutos sa kanila. Sinanay silang magsabi ng parehong bagay. Parang ganun din, ano ulit pangalan niya? Si Hassan Piker at Tucker Carlson. Lahat ng mga taong ito na nabili at naibenta ng Republikan Islamiko, ng Qatar, ng lahat ng mga ito. Si Hassan Piker ay tinanggap na parang bayani sa Yale University. At doon siya nagsalita tungkol sa pagbagsak na isang magandang bagay. Oo, doon siya nagsalita tungkol sa pagbagsak ng USSR. At talagang nakakagulat ito. Hindi ito maintindihan ng mga Amerikano dahil namuhay sila sa malayang bansa. Kaya di nila alam ang halaga at epekto ng psikolohikal na digmaan at propaganda. Marami akong nakasamang tao noong lumalaki ako at araw-araw akong nakakakuha ng mga mensaheng dati, 10 taon na ang nakalipas ay sapat na sanang dahilan para ipasok ang isang tao sa isang institusyong pangkaisipan. Araw-araw akong nakakakuha ng mahahabang mensahe mula sa mga taong kilala ko at nakasama noong bata ako. Mga tao sa akademya, sa Ivy League na universidad, mga kasali, mga propesor, mga taong dapat mas may alam. Na nagpapadala sa akin ng parang samut-saring pinagtatanpi-tanping propaganda mula sa kaliwat kanan sa mga Islamista at Sosyalista at sa iba pang makinarya ng propaganda. Hindi nila alam na hindi ito totoong balita, paulit-ulit lang din ang mga pinagkukunan nila. Nakakatakot ito. Nakakatakot talaga, totoong digmaan ito. Sa tingin ko, hindi pa tayo kasali dyan at hindi pa nagigising ang Amerika. Nagbigay pa nga ako ng talumpati nung nakaraang linggo sa grupo ng mga babaeng leader. Akala nila natatalo tayo sa digmaan na puro psikolohikal na propaganda lang ito. Bahagi ito ng propaganda na sinasabi ngayon sa mga Amerikano na natatalo na ang digmaang ito. Talagang talo na raw. Nangyayari ito dahil sa kampanya ng maling impormasyon na nagpapahina ng loob ng mga Amerikano at naging epektibo ito. Bakit nila ito ginagawa? Ginagawa nila ito para pilitin ng mga Amerikano na idiin ang gobyerno nila na itigil ang digmaang ito na talagang kailangan. Hindi yun totoo. Kung titingnan mo ang totoo, parang karton na tau-tauhan lang ang namumuno sa Iran ngayon. Napabagsak na natin ang 3 o 4 na pinakamataas na antas ng IRGC, pati na ang Ayatollah, Basij, lahat ng militanteng grupo at mga lider ng politika at relihiyon. Matagumpay nating nagawa ito na halos walang nasaktang sibilyan, kaya ganito ang naging takbo ng digmaan ayon sa pananaw ng karapatang pantao. Oo, kapansin-pansin talaga. Sa mga dekada ko ng pagtatrabaho para sa karapatan pantao at international na karapatan pantao at karapatan ng mga katutubo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalinis, kapretsiso at pinag-isipang operasyon. May mga bagay na hindi pinag-isipan. Halimbawa, sa tingin ko, ang ilan sa mga tigil putukan at pansamantalang panghintong ito ay hindi pinag-isipan. Pero nasasaksihan natin ngayon ang pagbagsak ng isa sa pinakamalupit na imperyo sa mundo habang nangyayari ito at halos walang nadadamay na sibilyan. Nakakabilib ito. Totoo. Pero hindi alam ng mga Amerikano yon. At kumbinsido sila, nakikita ko pa nga, alam mo yon, yung mga Amerikano na, well, ang Israel ay lumalaban sa isang makatarungang digmaan dahil ito ay banta sa mismong pag-iral ng Israel. Ngunit may banta rin sa pag-iral ng mga Amerikano. Hindi naman. Wala naman itong agarang banta sa atin. Hindi talaga makakakuha ng mga sandatang nuklear ang Iran. Binalaan na tayo tungkol dito noon sa Iraq. At propaganda to na parang pilit na ipinapakain sa kanila, parang diretsyong ibinubuhos sa mga mata nila ng ilang buwan. Galing sa mga sistemang ito ng balita. Pati ang mga akademiko at lahat ng sistema ng pamamahagi at pagproseso ng impormasyon ay nakuha na ng Red Rain Alliance. May kasamang patong ng antisemitismo, palihiman o lantaran sa lahat ng mga balitang ito. Pero usapang mga walang hiya, gusto naming ituloy sa paborito naming segment, ang Walang Hiya ng Linggo. Sige, itabi muna natin mga babae kasi marami pa tuwing linggo. Shoshana, sino walang hiya mo ngayon? Oh, Shoshana, huminga ka muna. Len, huminga ka rin. Ako. Sige, ang mga walang hiya ko ay itong 2 babae at mga katulad nila, lalo na talaga sila. Wala pa akong pangalan nila, pero sigurado akong malalaman natin. Sa tingin ko, mag-ina sila. Oo, tama. Sige, galing sila sa UK. Matapang sila dahil harap-harapan nilang tinitingnan ang mga Israeli na sa tingin nila ay pumapatay ng mga sanggol. At sumisigaw sila sa kanila sa publiko. At kailangan kong sabihin mga babae, kung talagang iniisip ninyo sila ay mga pumatay ng sanggol, bakit hindi kayo kinakabahan?
Bakit hindi kayo nag-aalala na ang Mossad na malinaw na nakatutok sa inyo ay alam ang mga pangalan ninyo, pangalan ng mga kaibigan ninyo, pati na rin ang mga pangalan ng lahat ng mga anak ninyong anak sa labas? Alam nila eksakto kung saan kayo nakatira. Alam nila kung nasaan ang lahat at hahabulin namin kayo. Bakit di mo naisip kahit sandali na baka hindi ito magandang ideya? Alam mong hindi ito totoo. Alam ng mga sumisigaw na pumapatay ng bata sa mga Israeli na ligtas sila kaya nagpapakitang tao lang talaga kayo. Kung iniisip mong pumapatay kami ng bata at namumuno sa mundo, matatakot ka at mag-aalala na baka ikaw ang sunod naming target. Pero nagpapakitang tao ka lang naman. Ikaw at ang anak mong babae na paikot-ikot at sumisigaw ng pumapatay ng bata sa mga tao. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang karma ay isang. At kamukha niya ako. Uy, nakalimutan mong banggitin na ito ay sa Vietnam, kung saan pumupunta ang mga Israeli para magpahinga muna, alam mo na. Pumupunta sila sa Thailand at Vietnam para mag-relax mula sa hirap ng sitwasyon. Marami sa mga batang ito ay ganoon. Pagkatapos ng survey o ng mga nakaligtas, nakita nilang pinatay ang kanilang mga kaibigan. At itong dalawang nakakadiring ahas. Hindi ko maintindihan bakit hindi sila inaaresto ng mga autoridad ng Vietnam kasi makakaapekto ito. Sa Thailand, hindi naman ito nangyayari. Isang beses o dalawang beses lang itong nangyari. Napakabihira at agad pinaalis ang mga sangkot dahil mahalaga ang turismo ng Israel. Ngayon, lumalawak na ang turismo ng Israel sa Vietnam at Pilipinas. Dapat pigilan ng mga bansang ito ang mga taong iyon. Pero sobrang galit nila. Sila ay masasama. Sige, lapitan mo ako. Masasama. Sige, lapitan mo ako. Hindi ako makukulong. Nandoon ako. Makukulong din ako. Di ko alam paano nanatiling kalmado ang mga Israeli. Kailangan kong sabihin, talagang kalmado sila. Agad sana siyang nag-livestream. Pero ang totoo niyan, kinuna nila ng video ang sarili nila habang hinahabol ang mga Israeli na wala namang ginagawa, sumisigaw ng kung ano-anong kabaliwan sa kanila, tapos in-upload pa nila ito online. Ipinagmamalaki nila ito dahil resulta ito ng lahat ng anti-Semitikong galit at propagandang malayang kumakalat sa kanluran. Oo, walang anumang kaparusahan. Talagang totoo. Pero kaya nga, lalo na dito sa UK, kayo na nanonood nito, tulad mo sa bahay, kailangan talagang labanan ng anti-Semitismo. Hindi ito isang bagay na pwede mo lang sabihin, ay, nakakalungkot naman. Hindi, ito ay totoong nangyayari sa totoong mundo, may totoong epekto. Sobrang nakakabahala. Totoo. At kung medyo mas matapang sila, pwede sana silang kumuha ng bato at ihagis iyon sa kanila. At ang totoo niyan, Ihahagis ko sana ang mangkop ng ramen sa... Sa Diyos ko, oo, mababalot sana sila ng, hindi, sinasabi ko, talagang masama yon. pero ang totoo niyan, lahat ng tao pinag-uusapan yung tinatawag na silent majority, di ba? Parang sinasabi nila, hindi naman lahat tayo ganyan. At makikita mo sa video, may isang video na may sumisigaw sa mga batang kumakain ng pansit. Yung babae sa likod, halatang nangingilabot sa nangyayari, pero tahimik lang siya. Tama ka, alam mo yon? At ang tungkol sa tinatawag na silent majority, kasabwat din ang silent majority. Tama si Elie Wiesel, ang silent majority. At kawalang pakialam ang sanhin ng sitwasyon, hindi iba. At hindi natin kayang tiisin yon. Laging sa mga Hudyo, nagsisimula. Madalas sa mga Hudyo magsimula, pero hindi doon natatapos. Nagtatapos ito sa mga Hudyo. Sige, salamat. Sila ay talagang mga walang kwentang tao. At gusto kong pangalanan at ipahiya sila. Gusto kong ilagay ang mga larawan nila. At kung nagtatrabaho sa inyo, ang alinman sa mga kakilakilabot na babaeng ito, sana gawin ninyo ang tama at tanggalin sila dahil sila ay kahihiyan. Sige, Emily, sino ang napili mong walang hiya na yung linggo? Pinag-isipan ko kung sino ang dapat kong bigyang pansin na yung linggo dahil ang daming pagpipilian. Hindi talaga nauubos ang mga walang kwenta sa mundo. Hindi talaga. Sa huli, may isang malungkot na kwento kahapon na gusto kong pag-usapan. Ang napili kong walang kwenta na yung linggo ay ang IRGC at pwede ito sa maraming dahilan. Pero ngayong linggo, kailangan kong sabihin na ang IRGC at mga puwersang Basij dahil sa kwento ni Ahmed Hoday na nagpakamatay kahapon, sa totoo lang. Isa siyang tao na, kasama ang asawa, pinatuloy sa kanilang bahay ang ilang nasugat ang nagpoprotesta noong kasagsagan ng mga protesta ilang buwan na ang nakalipas. Ang kanyang asawa ay isang nurse. Nilusob ng mga security forces, ang IRGC, ang kanilang bahay at nauwi sa pagkakabaril sa kanyang asawa. Nang kunin nila ang kanyang bangkay makalipas ang ilang linggo, kumuha sila ng mga video at nag-record ng mga footage habang siya ay inaabuso ng sexual at ipinadala nila ito sa kanyang asawa. Mas patay na ba siya
At sa totoo lang, Diyos ko. Malinaw na nakakakilabot ang kwentong ito at mas nakakatakot dahil hindi ito naiiba. Ganito talaga ang ginagawa at kilos nila. Isa itong kasangkapan na ginagamit nila para takutin ang buong populasyon. Sa tingin ko, hindi alam ng mga tao sa kanluran hanggang saan sila kahandang gumawa ng ganito. Pinag-uusapan natin ang rehimen kung saan may mga opisyal na pinatay ang sarili nilang anak. Diyos ko! Kaya kung sabihing matinde sila, hindi sapat yan. Lalo na kung iniisip mong pareho lang ang pagka-offend mo sa sinabi ng tao sa ex. Magkaiba sila. Isa, itong ganap na dystopian na impyerno kung saan umiiral pa rin na yon ang Islamikong rehimen. Kaya tingin ko, mas kailangan pang tumindig ng matatag ang international community laban dito sa anumang paraan, militar man o iba pa. amen. Halimaw talaga ang mga ito. Tulad ng krimen noong Oktubre, 7 na ginahasa pa ang mga patay na babae. Pagkatapos gasain, pinatay at patuloy pang ginahasa ang mga biktima. Karumal-dumal na halimaw ang mga ito na dapat alisin. Ano pa ba ang gagawin mo sa kanila? Baguhin sila? Hindi mangyayari yon. Hindi ito pareho ng kalagayan na nakikita natin. Alam mo, pinag-uusapan mo kung paano ang Islamismo ay isang kulto ng kamatayan at tama ka dyan. Ibig kong sabihin, nakikita natin ang mga ganitong padron sa lahat ng komunidad ng teroristang Islamista. Okay? May mga ganito rin sa Hezbollah. Sa Houthis, may pag-aasawa ng bata. Nakikipagtalik sila. Huwag kalimutan ang pedophilia. Problema ito sa lahat ng ekstremistang komunidad. Kailangan nating kumilos dito. Kung hindi natin gagawin, magpapatuloy itong kumalat. Ibig kong sabihin, Pinapanood ko lang ang lahat ng ito sa Afghanistan, kung ano ang ginagawa nila sa maliliit na batang lalaki. Ginagawa nilang parang prostitute ang mga bata. Nakakadiri ito. Alam mo ba, alam mong pinakamasama? May Hudyo kang pedophilia na si Epstein. Tapos puro Epstein ang komento ko. Epstein, bansa ni Epstein. Ipinapakita lang nila ang Hudyo na pedophilia. Sigurado akong hindi lang isa yan. Pero hindi namin pinapabanal o pinupuri ang pedophilia. Hindi yan batas dito. Samantalang sa Israel, isinabatas na yan. Nahihiya kami kay Epstein, okay? Hindi siya kumakatawan sa mga pinaninindigan namin. Pero talagang simbolo ito ng kultong yon. Hindi ko na kaya puro Epstein na lang sa mga komento ko. Nakakagulat ang pagkukunyari nila, sila ang nagrereklamo kay Epstein at sa umano'y kontrol ng Israel, pero sumusuporta naman sa Hamas. Hezbollah, ang mga Houthis. Ang Islamikong Republika ng Iran. Na sa lahat ng mga lugar na ito, hindi lang legal ang ginawa ni Epstein, kundi nakasaad pa ito sa batas at hinihikayat pa. ito ay institusyonalisadong pedophilia. Sila rin ang sumusuporta sa mga taong iyon. Nakakabaliw talaga. Pero puro projection lang naman lahat. Hindi, guys. May namimiss din kayong malaking bahagi dito. Ang Hudyo ang ginagawang scapegoat, okay? Ang Hudyo ang scapegoat. May galit ako, may pagkadismaya ako, pero hindi ko pwedeng ilabas dito dahil magiging racist yon. Hindi ko pwedeng ilabas ito tungkol sa UK gang rape scandal. Mga gang at ang mga gang. Hindi ko magagawa doon dahil sila ay kayumanggi at hindi raw sila pwedeng maging ng aapi. Sila lang ang pwedeng apihin. Kailangan kong pumunta sa maliban sa kayumangging boto. Ang Hudyo ang laging ginagawang panakip butas. Kahit hindi ko mabanggit si Epstein, hindi ko rin mabanggit ang kahit sino sa grupo ng mga nanggahasa dahil hindi ko kayang gawin yon. Pero kaya ko itong gawin dito. Laging nariyan ang Hudyo, nakaupo lang para gawing panakip butas. Bahagi ito ng tinawag mitay na Jesus Complex, kung saan iniatang nila ang kasalanan sa isang rebulto at saka hinihiling na tayo'y patayin. Sige. Sa usapang yan, sino ang gago mo? Kaya ang gago ko ngayon at araw-araw ay ang UN. Bakit hindi? Ngayon, gaya ng narinig natin, kilala ang Republikang Islamiko sa kanilang mga krimen laban sa sangkatauhan, ang kanilang pedophilia at ang kanilang sexual na pang-aabuso sa mga inosenteng batang babae. Bago nila bitayin ng walang dahilan, inaresto, pinahirapan at pinatay nila ang mga inosenteng sibilyan pati na sa ibang bansa.
May mga proxy war din saan-saan. At isipin mo na ang isang organisasyon tulad ng UN na nagpapanggap na isang uri ng moral na autoridad na tinitingala ng milyon-milyong tao sa buong mundo bilang moral na autoridad, bilang mga taong may karapatang humusga sa iba, ay magiging, moral o ethical sa kahit anong paraan. Pero hindi sila ganun dahil kakahalal lang nila sa Islamikong Republika ng Iran para maupo sa kanilang espesyal na komite tungkol sa Charter ng United Nations, na siyang humuhusga at nagdedesisyon sa mga issue ng karapatan ng kababaihan, karapatang pantao, terorismo, paglaban sa terorismo, at iba pang mga bagay na tulad nito, mga bagay na ang Islamic Republic of Iran ay natatangi at particular na may kasalanan. Matagal ko na itong pinag-uusapan dahil matagal na akong nagtatrabaho sa larangan ng internasyonal na karapatang pantao. At sa loob ng maraming taon, sa tingin ko, ang UN ay isa sa mga pinakamasamang organisasyon na meron dahil ang mga tao dapat sana ay sila ang legal, moral at makataong autoridad. Pero nagukunwari lang sila. Sila ang mga taong may kakayahang pigilan ang masasamang bagay na mangyari pero hindi nila ginagawa iyon. Ang ginagawa nila ay ginagamit nila ang kanilang plataporma para bigyan ng boses ang mga taong gumagawa ng mga kalupitan na ito. Kaya hindi lang sila kailanman napapanagot, kundi tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Nagagawa nilang ipanpatuloy ang mga kakilakilabot na paglabag sa karapatang pantao sa buong mundo nang walang sinuman ang nakakagawa ng paraan para pigilan sila. Kaya ngayong linggo, pinakaayaw ko ang Islamikong Republika ng Iran at pati UN dahil binigyan nila ito ng malaking plataporma sa paggawa ng mahahalagang desisyon. At sa tingin ko, kung sino man sa inyo ang hindi pa nakikita ang mga problema, kung gaano kaproblematiko ang UN noon pa man, kung hindi mo pa rin ito nakikita ngayon. Matapos patayin ng Islamikong Republika ng Iran ang tinatayang 30 hanggang 100,000 ng sarili nilang mamamayan noong Enero. Sila ang inihalal para magdesisyon at gumawa ng hakbang ukol sa karapatan pantao. Hindi, kasi wala talagang paraan. Walang paraan para makalusot. Hindi, walang paraan para makalusot. Pinoprotektahan nila ang mga pinakamasasahol na lumalabag sa karapatang pantao sa buong mundo. Matagal na nilang ginagawa yon. Dapat mong makita kung sino pa ang mga nasa mga komiteng yon. Ibig kong sabihin, ang UN, may mga miyembro ng UN na nasangkot, nilitis at napatunayang nagkasala sa iba't ibang krimen laban sa sangkatauhan, kasama ang sex trafficking at human trafficking sa Caribbean. Kasama rin sila sa mga nangyari noong Oktubre 7. Ayon sa sariling investigasyon ng UN, lumabas na kalahati ng kanilang sinuri ay totoong nagkasala ng mga matitinding krimen tulad ng panggagahasa, pagpapahirap, pagbibihag, pagdukot at pagpatay. Totoo ito hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Pero gusto rin natin ang walang hiyang may magandang wakas. At ayon sa naririnig ko, nauubusan na ng pera ang UN dahil magbabawas na ng malaking pondo ang Amerika. Mukhang may matinding krisis ang UNRWA na magandang balita. Ang UNIFIL na nagtatago ay bumili ng terorista. Wala nang magpopundo sa kanila. Sana pagkatapos ng digmaang ito, kailangan talagang maraming pagbabago sa pandagdigang mga organisasyon. Umaasa akong magbabago ang UN sa mas mabuti dahil hindi na pwedeng magpatuloy ito ng ganito. Ang mga taong gumagawa ng pinakamalalang krimen laban sa sangkatauhan ay hindi dapat magkaroon ng kaparehong boto, gaya ng mga demokrasya na iginagalang ang batas. Wala talagang saysay yon. Sana simula na ito ng kanilang katapusan, pero napakagaling nilang walang hiya, paulit-ulit at laging may bagong dahilan para tawagin silang ganoon. Sige, ang walang hiya ko ngayong linggo ay isang maliit na lalaking tinatawag na Konrad Berkowicz, na isang dulongkanang miyembro ng Parlamento ng Poland mula sa Confederation Party. Ngayon, ang taong ito, syempre hindi naman siya kilala. Paano ka magiging kilala sa maingay na mundong ginagalawan natin ngayon? Ganito. Kunin mo ang bandila ng Israel, tanggalin mo ang Magen David, at palitan mo ito ng simbolo ng Nazi. At magpapasya kang sa araw ng pag-alala sa Holocaust na naganap nung nakaraang linggo, duduraan mo ang alaala ng mga Hudyo na pinuksa ng mga Nazi. Kunin mo ang simbolo ng Nazi at ipakita mo ito habang nagsasalita ka bilang miyembro ng parlamento. At muli, hindi ko na talaga alam kung ano pang sasabihin ko.
Ang lalaki ay mula sa dulungkanang partido sa Poland. Kaya gaya ng sabi mo at lagi naming sinasabi, ang antisemitismo ay maaring magmula kahit saan. Nanggagaling ito sa dulong kaliwa, nanggagaling din ito sa dulong kanan. Naging kilala ang lalaking ito dahil sa kawalang hiyaan at paglapastangan sa alaala ng mga pinaslang, lalo na noong araw ng paggunita sa Holocaust, para lang pahirapan pa ang mga tao. Kaya wala akong alam masyado tungkol sa'yo, maliban na isa kang walang hiya, Konrad Berkowicz mula sa Poland. Sige, linisin natin ang ating mga kaluluwa at gumaan ang pakidamdam natin tungkol sa sangkatauhan sa paghahanap ng mga bayani. Laging may mga bayani. So Shana, sino ang bayani mo? Ang bayani ko ay konektado sa isang walang hiya dahil may isa pang sumisigaw na bruha sa New York na inaatake ang mga Israeli at sumisigaw ng mamamatay tao ng mga sanggol, mamamatay tao ng mga sanggol dahil yun daw ang magaling gawin ng mga puting babae. Pasensya na at si Sofia Karen, walang gumagawa ng kahit ano gaya ng nakikita mo. Sa video, nakaupo lang ang mga Israeli ron. Hindi ko alam paano, baka natutunan niya ang Hebrew, sapat na salita, accent, o kilala lang niya ang mga Israeli. Nakita niya sila at sinigawan ng mga mamamatay tao ng mga sanggol, mga mamamatay tao ng mga sanggol, at kinukunan pa niya ang sarili ng video dahil talunan siya. Bigla namang dumating si Spider-Man at sinabi niyang, bawal mo gawin yan. Literal. Hindi siya sumisigaw, hindi siya pasigaw magsalita. Kalmado lang siya. Sabi niya, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo dapat inaabala ang mga tao. Hindi mo talaga dapat ginagawa yan dito. Sobrang kalmado niya, parang sinasabi na, kaya nyo rin to, kahit di kayo mukhang Spider-Man. Kahit lumapit ka sa isang baliw at sabihing, hindi mo dapat ginagawa yan, mahal, at hindi yan maganda. Kaya, Spider-Man, bayani kita dahil mabuti, normal, at desente kang tao. Congratulations sa'yo at kay Kafir Karen. Huwag mong ikalungkot na hindi ka nila gusto dahil hot sila at ikaw hindi. Sila ay Devi Hot. Nawalan siya ng trabaho, pangalawang beses na ito. Hindi dapat siya nakikisalamuha sa iba. Isa siyang mental health professional na nawala ng trabaho. Si Spider-Man naman ay yung lalaking naka-costume sa Times Square. Di yung tunay na Spider-Man, kahit gusto namin si Tom Holland. Gusto ko rin yung tungkol kay Zendaya, pero ano talaga ang nararamdaman mo para sa kanya? Pinag-uusapan niya si Tom Holland. Pero oo. Pero mabait lang talaga siyang tao. Oo. Parang isang normal na tao lang talaga. Kung paano dapat ang isang taga New York, eksaktong ganun ang New York na kinalakihan ko, sa totoo lang. Oh, mahal ka namin, Spider-Man. Salamat. Di namin alam sino ka sa likod ng maskara, pero ikaw ang bayani ng linggo. Emily, sino bayani mo ngayong linggo? Kaya ang bayani ko ngayong linggo ay si Javier Milei, presidente ng Argentina. Oo, kararating lang niya sa Israel. Yay! Sa kasamaang palad, hindi ko siya ma-interview dahil hindi ako marunong mag-Espanyol, pero kaya mo. Nadirinig ko si Javier, por favor, akiza mo. Kaya ang naitala ko lang sa pagitan ng pagbisita ay kung anong bansa. Matagal ko nang hinahanggaan si Milei at malaking tagahanga ko ng lahat ng pinaninindigan niya, mula ekonomiya hanggang Israel. Tunay siyang naging kaibigan at kakampi ng Israel sa mahihirap na panahong ito pagkatapos ng Oktubre 17. Isang matatag na kaibigan na kakampi, aktibong nagtatrabaho para paunlarin ang Israel sa diplomasya, ekonomiya at relasyon ng Argentina at Israel, pati na rin sa Latin America. Kaya ikaw ang bayani ko na yung linggo. Ituloy mo lang ang mahusay mong ginagawa. Salamat sa pagiging kaibigan ng Israel. Mahal namin si Javier Milei. At alam mo, masaya rin siyang kasama. Oh, nakita mo ba ang video niya na kumakanta? Magsisindi siya ng sulo sa Araw ng Kalayaan na isang malaking karanalan dito sa bansa. Kagabi na dress rehearsal sila at may dalawang mga aawit mula Argentina na magbibigay ng maliit na parangal sa kanya. Kinuha niya ang mikropono at kumanta kasama siya. May personalidad talaga siya, kaya gusto ko siya. At ang magandang balita rin ay magkakaroon ng direktang flight papuntang Tel Aviv sa mismong lokasyon. Oo, tara na sa lokasyon. Tara na. Southern Lights at Northern Lights. Ayoko i-quote yun. Meron silang Southern Lights at Sunlights. Tara na sa Argentina. Gustong-gusto ko si J.D. Mile. Ang munting ipinagmamalaki ko ay nakilala ko siya at nakapag-usap kami ng kaunti. At napakabait niya. Oo, napakabait. Napakabait, napakasimpatiko, gaya ng sinasabi natin sa Espanyol. Dakilang bayani, Emily. Ikaw, Jeff?
May isa akong feel-good at wholesome na kwento ng bayane na parang ating mahal na kaibigang Spider-Man. Noong nakaraang linggo, hindi ko sigurado ang petsa ng insidente, pero tingin ko kamakailan lang ito. Mayroong isang lalaking Hudyo na may-ari ng isang pizza parlor sa Hastings-on-Hudson sa New York, isang maliit na bayan sa Westchester County. At ang pizza parlor ay tinatawag na Slices Pizza. Ito ay pagmamay-ari ni Isaac Garson, isang lalaking Hudyo. At tulad ng maraming lugar, sa tingin ko sa puntong ito, halos imposibleng makahanap ng Hudyo na hindi pa naging target ng Ku Klux Klan. Alam mo, tulad ko, bawat isa sa atin, kahit ano pang gawin natin, kahit saan tayo naroroon, ay sinusulat mo ba yan? Oo. Ku Klux Klaus. Gawin natin itong hashtag, please. Nandito lang ako buong araw. Sa madaling salita, pinunterian nila itong lalaki na parang napakabait at inosenteng pizza guy na nagpapakain sa mga bata sa lugar. Mahal siya ng lahat, kilala siya ng lahat. Pinuntahan nila siya, kinuna ng video ang ginawa nila, at ipinagmamalaki pa dahil naging normal na ang anti-Semitikong propaganda at galit. Gusto rin nilang sumikat kahit saglit. Kinuna nila ng video ang sarili habang pinipilit siyang sabihing maganda ang nangyari noong Oktubre, 7 at tama lang ang ginawang panggagahasa at pagpatay ng Hamas sa mga inosenteng babae at bata sa Israel, pero hindi niya sinabi ito. Lalo pa nilang pinaigting at naging masama ang ginawa nila, nakakatakot talaga. Sabi ng kawawang lalaki, gusto ko lang ng kapayapaan at naniniwala ako sa pagkatao ng lahat. Para lang siyang isang mabait at kahangahangang tao na tahimik lang at hindi nakikialam sa iba. At pinaginitan talaga nila siya at talagang inatake siya ng matindi. At ang komunidad ng Hastings-on-Hudson ay ginawa ang dapat ginagawa ng lahat ng komunidad. Pero halos walang komunidad ang talagang gumagawa nito. Dumagsa sila para sumuporta. Sinabi nila, hindi dito, hindi sa aming lugar o komunidad. Hindi habang ako narito. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Nagpunta sila sa kanyang pizza parlor. Araw-araw, daan-daang tao ang dumating, binili ang paninda niya, nagpakita ng suporta, dinala ang media, at ipinakita sa lahat na kakampi nila siya at hindi siya papayagang apihin. Hindi nila papayagan siya ay maging target, na mahal nila siya, nirerespeto nila siya, at pinahahalagahan nila siya bilang miyembro ng kanilang komunidad. Tumindig sila laban sa makabagong Nazi na kilusan, gaya ng nararapat. Kaya sila ang mga bayani ko na yung linggo. At nakikikita natin. Para lang alam ko maliit ang bayan. Gitna ng New York, sa kabila ng mundo. Pinaiyak ninyo ako. Gusto kong malaman ninyo na naapektuhan nito hindi lang siya at ang lokal na komunidad ng mga Hudyo, kundi pati ang mga Hudyo sa buong mundo. Salamat mula sa puso. Kayo ang mga bayani ko ngayong linggo. Wow, napakagandang kwento niyan. Hindi ba't napakaganda? Kung lahat lang ay tumayo ng ganito, hindi na sana kailangan pang umiral ang Ku Klux Klan. Gusto ko yon. O alam mo yon, gusto mo lang yata mas kumita ang mga negosyong Hudyo dahil lagi mo silang ginugulo. Nangyari rin ito sa 2nd Avenue Deli, isang iconic na lugar sa New York. Ganon din noon, nagpunta ang mga tao at nagsabing tama na, sobra na. Nangyari rin ito sa isang Israeli na kapihan ilang taon na ang nakalipas. Paulit-ulit itong nangyayari, pero pinakamahalaga ang komunidad na lumalaban dahil iyon ang tunay na epekto. Sa ganitong paraan, mapapawi ang anti-Semitismo sa komunidad ninyo at nasa inyo ang kapangyarihan. Gawin ninyo yan. Sige, pag-usapan natin ang isa pang bayani. Matagal ko nang pinapanood ang lalaking ito at hindi lang siya. Siya at ang kanyang kumpanya, si Alex Kopp, siya ang CEO ng Palantir. Ang Palantir ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo na gumagawa ng, alam mo na, malakihang software. Kinukuha nila ang napakalaking data, software, at ginagawa nilang, may kabuluhan ito, nagbibigay ng mga insight at pagkatapos ay aksyon. At syempre, ang ganitong uri ng trabaho ay napakahalaga para sa pambansang seguridad. Napakahalaga rin ito para sa paglaban sa terorismo. Nilikha niya ang kumpanyan ito matapos ang 9/11 nang mapansin niyang maraming datos ang hindi nagamit para maiwasan ang isa sa pinakamalaking pag-atake ng terorista sa mundo na nangyari noong 9/11. Si Alex Kopp, mula pa nung simula ng Oktubre 7, ay lubos na malinaw ang paninindigan tungkol sa kung sino ang mga mabubuti, tayo, at kung sino ang masasama, ang Hamas at mga Islamista sa buong mundo. May matinding pressure mula sa mga empleyado at mga tao sa paligid niya na magsalita laban sa Israel at sabihing di siya makikipagnegosyo sa Israel.
Hindi niya ito pinatulan kahit kailan. At ngayong linggo, at ito ang dahilan kung bakit siya ang tinuturing kong bayani ngayon. Ngayong linggo, may ginawa siyang hindi pangkaraniwan. Nagpalatala siya ng isang buong pahinang patalastas sa New York Times. Tingnan mo ito, sinasabi, Palantir, kaisa ng Israel. Walang kun, walang pero, walang kondisyon, walang pag-aalinlangan. Ito ay katapangan, isa kang bayani. Alex Karp, salamat sa pagiging makabagong bayani. Salamat sa pagiging malinaw kung sino ang mga masama. Salamat sa pakikipagnegosyo sa Israel at sa suporta mo noong kailangan namin. Bayani kita na yung linggo. Ang wild na kailangan pa ng ganito, ang wild na may kailangan magsabi ng, sige siguro gagastos ako ng, ewan ko, $1,000 para sa isang buong pahinang ad sa New York Times. Oo, yun yung sinasabi ko. Para lang masabi na lumayas ka. Exacto. Viral din ang video niya kung saan may tumayo sa panel ng event niya at sumigaw tungkol sa mga Palestino. Sinasabing pumapatay ng mga Palestino ang Palantir. Siya naman ay parang, well, Mga terorista. ang mga terorista. Ang mga lalaki. Parang Ano ba talaga ang problema? Sumusuporta ka ba sa terorista? Ano ba talaga ang issue? Mas eksakto pa nga naming napapatay ang mga terorista. tama. Sa totoo lang, nagliligtas siya ng buhay dahil eksakto siya sa datos para patayin ang terorista. Di naiintindihan ng iba yan. Hindi siya natitinag. Mahal ko siya. Matagal ko na siyang pinapanood at magaling talaga siya. Magaling! Sige, nagdarasal ako para sa mas marami pang mga bayani, nagdarasal ako para sa pagtatapos ng labang ito na naglalantad sa mapaminsalang rehimen na parang sumasakop sa buong mundo gamit ang kanilang kamandag at teror. Nagdarasal ako para sa kaligtasan ng mga sundalo. At bukas ay araw ng pag-alala natin para sa mga sundalong nasawi at sa mga taong nasawi sa mga pag-atake ng terorista. At alam mo, wala nang mas masakit pa sa araw na ito dito sa ating bansa. Sa totoo lang, wala nang mas masakit pa sa bansa natin kundi ang araw na ito. Ito ay araw ng pambansang pagluluksa na siyang nauuwi sa ating pagdiriwang ng kalayaan. At yun talaga, alam mo, ang sumasalamin sa buhay natin dito. Isang araw tayo nagluluksa, kinabukasan naman tayo'y nagdiriwang. At iyan ang ginagawa ng mga Hudyo sa loob ng libu-libong taon. Namumuhay na parang may biglang pagbabago. Namumuhay na may kasabay na sakit at pagdiriwang. Sa susunod na 24 na oras, ito ang ating haharapin. Ipinagdarasal natin ang mga pamilyang nawala ng anak at mahal sa buhay. At ipinagdarasal din natin ang mga sundalong kailangang gumaling at makabangon muli. Maraming salamat sa panonood.